Pwede namang wag munang magmahal pero dapat araw-araw basahin ang mga tapos na kwento. Paalala ni Ruyan, bukas ng umaga, magandang wifi, nakahanda na ang chips. Nagsimula ang kwento, 7 taon pagkatapos ng kasal. Si Liu Ruyan, masayang-masaya sa piling ng isang estudyanteng lalaki sa kolehiyo. Araw-araw akong nagmamaneho papunta sa kumpanya para hulihin sila. Sabi ng lahat, natatakot akong hiwalayan niya ako. Sa sitwasyon ko na nakitira sa pamilya Liu. Wala pa kaming anak. Kapag nakipaghiwalay siya, mawawala lahat sa akin. Hawak ako ni Liu Ruyan na parang patay na langgam noong bata ako. Totoong ang takot na takot ako. Kasi, gamit ang pera niya, binubuhay ko ang isang estudyanteng babae na kaklase ng lalaki. Parang hindi ko na maitatago ang sikreto na ito. Nang matulog kami ni Liu Ruyan, sabay na nagring ang mga cellphone namin. Nagsiselos ang kanyang nobyo sa telepono. Liu Ruyan, pwede kang umuwi pero hindi ka pwedeng matulog sa asawa mo. Akin ka. Nang marinig ang sinabi ng kanyang nobyo, nanigas ang kanyang ekspresyon. Itinulak niya ang kamay ko na nakalagay sa kanyang tagiliran. Tahimik kong tanong sa kanya, ayaw mo nang ituloy? Sagot niya sa akin, hindi itutuloy. Kaya mo ba? Ramdam ko ang kahihiyan. Naiinis ako. Mas naiinis ako sa normal kong reaksyon. Sinamantala ko ang pagyuko niya para lumapit sa akin. Sabi ko na ospital ang nanay ko. Kailangan niya ng 200,000. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako tumanggi sa kanya ngayong gabi. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Xiaoyang Sa 200,000, kaya ko nang buhayin ang 10 estudyante sa kolehiyo. Bilisan mo na. Samahan mo na ang estudyante mo. Hindi ko alam kung anong sinabi ko ang nakagalit sa kanya. Nawalan siya ng gana. Tama na. Parang lumanang makina ang katawan mo. Mas gusto ko pa rin ang mga batang lalaki. Nagbihis siya. Lumabas. Sa huli, binato niya ako ng isang bank card. Nakahiga ako sa kama, nakikinig sa pagsara niya ng pinto. Nag-isip-isip ako saglit. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko para tingnan kung sino ang nagpadala sa akin ng mensahe. Nakita ko ang pangalan. 2006, 168, kuya. Ikaw lang ang nasa isip ko buong klase ngayon. Ang nagpadala ng mensahe ay ang kalaro ko. Ipinakilala ni Lu Feng, estudyante niya. Minsan, nagyaya silang maglaro ng online game at isinama ako. Pagkatapos naming maglaro ng ilang beses, kusa niya akong in-add. Noong una, tungkol lang sa laro ang pinag-uusapan namin. Kalaunan, lumihis ang usapan. Nasa andador pa lang ako, humaharurot na siya. Lumala ang usapan. Nag-aya siyang magkita. Natakot ako. Umabot na sa ganitong punto. Wala ka nang magagawa. Hindi pwede. Anong kinatatakutan ni kuya? Anong kinatatakutan ko? May asawa na ako. Ano pa ang kinatatakutan ko? Isang matanda at isang 17 anyos na estudyante. Natatakot ako na isama niya ang nanay niya para saktan ang anak ko. Ang cute mo, hindi na ako makatulog dahil sayo. Ayaw ba ako ni kuya? Nagulat ako. Sobrang bilis naman maging mature ng mga babae ngayon. Nag-isip-isip ako. Sa huli, nagpadala pa rin ako sa kanya ng mensahe. Hindi naman sa ayaw ni kuya. Hindi ka lang gagalawin ni kuya ngayon. Sa 18 ka na, liligawan ka agad ni kuya. Pagkatapos kong pakalmahin ang bata, agad ko siyang binura. Inayos ko siya. Nagpadala ako ng mensahe sa ilang kaibigan ko. May nakakakilala ba sa bagong nobyo ni Liu Ruyan? Sumasayaw na ang kabit sa harap ko. Kapag hindi pa ako kumilos para hulihin sila at humingi ng pera sa kanya, isa akong tanga. Maya-maya, nagpadala si Lu Feng ng litrato. Ito ba? Sa litrato, nakatayo si Liu Ruyan sa ilalim ng dormitoryo ng mga lalaki. Hinahayaan niya ang lalaki na halikan siya. Nang makita ko ang mukha ng lalaki, kumibot ang talukap ng mata ko. Hindi ko alam kung ilusyon lang, pero pakiramdam ko ang lalaki na yon. Pagkakita pa lang niya sa akin, nagreklamo na siya. Sobrang sama niya. 18 anyos pa lang ang estudyante ko, pinatulan na niya. Bigla kong naramdaman na pinaparinggan niya ako. 17 anyos pa lang ang babae. Buti na lang, binura ko siya agad. Habang nag-iisip ako, nagsalita ulit siya. Hindi ba't nasa ibang bansa si Liu Ruyan? Paano mo sila mahuhuli kung wala ang babae? 5 taon na akong kasal kay Liu Ruyan. Nakahuli na ako ng mga kabit niya ng halos 100 beses. Sa tuwing nahuhuli ko sila, humihingi ako sa kanya ng pera. Sanay na ang mga kaibigan ko. Bumuntong hininga ako. Hindi mo ba napapansin na kamukha ng lalaki ang isang tao? Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Lu Feng. Impossible. Matagal nang patay si Ito Cheng. Kahit hindi siya patay, 27 na siguro siya ngayon. Nagtataka rin ako. Sa huli, nakita ko pa rin ang lalaki sa klase ni Lu Feng. Chen Zeng ang pangalan ng lalaki. Nakagitnang parting ng buhok, may suot na suspender. Medyo gwapo. Nang ipasa niya ang takdang aralin sa klase. Lumingon si Chen Zeng. Nakita niya akong nakatingin sa kanya. Kabatch din kita sa kursong ito. Bakit ngayon lang kita nakita? Pahiram naman ng takdang aralin para makakopya ako.
Mukhang walang masamang intensyon. Hindi ko maisip na masasabi niya ang hindi pwedeng matulog si Liu Ruyan sa asawa niya. Pero sobrang kamukha niya si Ito Cheng. Gulat akong umiwas ng tingin. Humiram ako ng takdang aralin sa katabi kong lalaki at ibinigay sa kanya. Ninisyan niya ako. Salamat. Mag-wechat na tayo. Nag-iisip pa ako kung anong binabalak ng kabit na ito. Dugtungan niya ang mismong asawa. Kinuha niya ang cellphone niya at kusa niya akong iniskan. Tapos, tinanong ko ang kaklase, ano ng pangalan mo, Xiaoyang? Ang ganda pakinggan. Maganda ba? Hindi ba parang pangalan ng asawa ng boyfriend mo? Sa pag-uwi, parang wala ako sa sarili. Inihatid ako ni Lu Feng sa apartment. Kung hiwalayan ka ni Liu Ruyan sa pagkakataong ito, ano nang gagawin mo? Yung mga batang lalaki na nakaraan ni Liu Ruyan, baka naglalaro lang at umuwi pa rin. Pero sa pagkakataong ito, ang batang lalaking ito ay kamukha ni Ito Jo, alam ng lahat na nanganganib ang posisyon ko. Sa totoo lang, hindi ako ayaw makipaghiwalay. Siya ang ayaw makipaghiwalay. Nagulat si Lu Feng. Ang sabi-sabi sa labas ay, nagpapakaalaga si Liu Ruyan ng maraming lalaki. Pera lang ang gusto ko para hindi kami maghiwalay. Nagbubulag-bulagan ako. Ang totoo, ayaw makipaghiwalay ni Liu Ruyan kasi sa tingin niya, ako ang pumatay sa unang pag-ibig niya. Gusto niya akong pahirapan hanggang sa huli. Nagsimula ang lahat 5 taon na ang nakakaraan. Sa araw ng kasal, pumunta si Ito Jo para hanapin ako. Nagmamakaawa siya na ibigay ko sa kanya si Liu Ruyan. Sabi niya, ayaw sa kanya ng nanay ni Liu Ruyan. Kaya napilitan silang maghiwalay. Tinanong niya ako kung mapapapayag ko ang nanay ni Liu Ruyan na tanggapin siya. Para hindi siya hiwalayan ni Liu Ruyan. Noon, nawala ako sa sarili. Di ba dapat siya ang kumausap sa nanay niya? Umiyak ng husto si Ito Jo. Sa huli, nagbanta siya. Kung hindi ko siya tutulungan, magpapakamatay kaming dalawa. Akala ko nagbibiro lang siya. Hindi ko akalain na itutulak niya talaga ako mula sa rooftop. Sa pagtutulakan, hindi siya nakatayo ng maayos at nahulog mula sa rooftop. Ang pagkahulog niya ay ginawang libing ang kasal ko. Malaking eskandalo sana ito. Pero mayaman ang pamilya Liu. Wala pang kalahating oras, sinarado na nila ang lahat ng balita. Ang pagkamatay ng isang binata ay walang ingay. Si Liu Ruyan naman ay 3 araw na nawalan ng malay. Pagkagising niya, nagsimula na siyang magloko. Nagloloko siya pero ayaw makipaghiwalay. Basta't banggitin ko ang hiwalayan. Mayroon siyang 1,000 paraan para sumunod ako. Halimbawa, noong nagbanggit ako ng hiwalayan. Nawalan ng trabaho ang tatay ko sa buwang yon. Sinadya niyang magdulot ng aksidente sa kumpanya para mapagbintangan ang tatay ko. Nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Kung magtatrabaho ako sa labas, walang kumpanya ang gustong kumuha sa akin. Kaya napilitan akong umasa sa kanya. Sa mga sumunod na taon, parang may ginawa akong masama. Madalas kong nakikita sa panaginip ang mukha ni Ito Jo na nakahandusay sa dugo. Ano nang maitutulong ko sa'yo? Tanong ni Lu Feng sa akin. Umiti ako ng mapait. Kapag magkasama silang dalawa, sabihan mo ako agad ha, para mahuli ko sila. Kulang pa ng 10,000 ang pambayad sa ospital ng nanay ko. Nagmurang sabi ni Lu Feng, dapat nang mamatay si Liu Ruyan. Buhay ang usapan, hindi pa siya nagbibigay ng pera. Pagkatapos niyang magmura, tumingin siya sa akin ng may awa. Xiaoyang, hindi mo na ba siya gusto ngayon? Huwag mo na siyang gustuhin. Nagulat ako. Napagtanto ko na ang pagkakagusto kay Liu Ruyan. Parang napakalayo na. Magkakilala kami simula pagkabata. Iniisip niya ako sa lahat ng masasarap at nakakatuwang bagay. Maganda pa siya. Noong nagdadalaga ako, hindi maiwasang magkagusto sa kanya. Pagkatapos ng kolehiyo, nag-aral ako sa ibang bansa. Umiyak pa siya at tinanong kung kailangan ko talagang mag-aral sa ibang bansa. Pero walang umamin sa amin. Noong nag-aaral ako sa universidad sa ibang bansa, nakilala ko si Lu Feng. Kinuwento ko sa kanya ang bawat alaala ko noong kabataan kasama si Liu Ruyan. Sinuri niya ako. Napagpasyahan niya na gusto ako ni Liu Ruyan. Nalaman ko rin ang gusto ko. Pagkatapos ng kolehiyo, pinili kong bumalik sa bansa. Si Liu Ruyan ang sumundo sa akin. Sa airport, nag-propose ako sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga pamilya namin. 1 buwan pagkatapos, nagkaroon kami ng malaking kasal. Parang nanaginip lang ako sa loob ng 1 buwan. Sino nang mag-akala na ang panaginip na ito ay bangungot? Pagka-uwi ko sa bahay, tinawagan ko si Liu Ruyan. Tinanong ko kung kailan siya uwi. Kailangan ko ulit ng pera. Kulang pa ng 10,000 ang pambayad sa ospital ng nanay ko. Xiaoyang, nakatingin ka na ba sa salamin? Ang itsura mo kapag humihingi ka ng pera ay parang aso. Bigyan mo ako ng pera para hindi ako mangulit. Tumatawag ang boyfriend ko. Bye. Sabi niya abala siya. Hindi siya agad uwi. Ang totoo, pinapaasa lang niya ako. Alam ko pero hindi naman nagmamadali ang sakit ng nanay ko. Sa huli, umuwi pa rin siya ng mas maaga. Hindi dahil sa akin kundi dahil nahimatay ang boyfriend niyang bata sa sports fest. Pumunta rin ako sa sports fest na yon bilang manonood. Inimbitahan ako ni Chen Zeng. Dahil nagka-wechat kami, nag-uusap kami paminsan-minsan.
Itinuring niya akong kaibigan. Ibinahagi niya sa akin ang lahat ng tungkol sa girlfriend niya. Ang bait naman niya. Hindi pa niya ako nakikilala. Hindi ko naman talaga gustong manood ng sports fest. Gusto ko lang siyang makita. Kung kailan niya ako makikilala at makita ang reaksyon sa mukha niya. Tuwang-tuwa naman si Chen Zeng nang makita ako. Pagkatapos niyang tumakbo, kumaway pa siya sa akin. Pagkakaway niya, bigla siyang bumagsak. Gulat na gulat ako. Ito ang kauna-unahang kabit na bumagsak nang hindi ko pa siya inaano. Gusto ko sanang umalis na lang, pero may isang babaeng lumapit sa akin. Kailangan mo ba ng tulong? Kuya, dahil maputla si Chen Zeng, hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ipasama na lang natin siya sa klinik. Mababa ang sugar niya, siguro 1 o 2 araw lang, okay na siya. Pero ang girlfriend niya, nagmamadaling tumawag. Anong nangyari? Baby, ako ang humahawak ng telepono niya. Si Liu Ruyan yan sa telepono. Nagmamadali na parang bagong kasintahan. Umiyak si Chen Zeng pagkarinig niya sa boses niya. Asawa ko. Okay lang ako. Asawa ang tawag niya kay Liu Ruyan, ano naman ang itatawag ko sa kanya? Hinahawakan ko ang telepono para sa kanila. Hindi ko alam kung anong papel ko sa loob ng kalahating oras na to. Umiiyak ang lalaki habang sinasabing namimiss niya siya. Nag-aalala si Liu Ruyan at sinabing babalik siya mamayang hapon sakay ng private plane. Habang iniisip ko kung alam kaya ni Liu Ruyan na ang telepono niya at ng kanyang boyfriend ay hawak ng kanyang asawa. Gaano kaya kaganda ang ekspresyon ng mukha niya? Medyo nairita ako. Kinapa ko ng matagal ang sigarilyo. Ayaw ni Liu Ruyan na naninigarilyo ako. Matagal na akong tumigil. Pero nitong mga nakaraang araw, nagsimula ulit ako. Nakatayo ako sa labas na may sigarilyo habang nag-isip. May isang college student na lumapit sa akin. Kuya, magkukunwari ka pa bang hindi mo ako kilala? Tiningnan ko siya ng ilang segundo para masigurong ako ang kinakausap niya. Magkakilala ba tayo? Amoy alak siya. Siya yung babaeng naghatid kay Chen Zeng kanina. Tumigil siya saglit. Hindi ba't sabi mo pagtungtong ko ng 18, liligawan mo ako agad? Kahapon ako nagnegatibo 18. Natigilan ako. Hinanap ko sa aking nakalimutang alaala. Hindi ko maalala ang taong to, nagkakamali ka yata. Tiningnan niya ako. Xiaoyang, akala mo ba hindi ko kilala ang boses mo, o sadyang marami ka lang kalaro sa King of Glory? Hindi mo na maalala kung sino ako? Ako si Mickey. Muli kong binuklat ang aking alaala. Hindi ba't siya yung kalaro ko sa Mobile Legends na kamakailan ko lang binura? Sabi ko, kaya pamilyar ang boses niya. Nag-uusap lang kami dati, alam namin ang mga pangalan ng isa't isa. Hindi kami nagpadala ng litrato. Akala ko hindi niya ako mahahanap. Ngayon, nagkamali ako. Dito ka nag-aaral. Kumusta ang finals mo? Nagpakita ako ng pagiging nakatatanda. Para makipag-usap sa kanya, kinuha niya ang kanyang telepono at inilapit sa akin ang ETH code. 18 na ako, idagdag mo na ako ulit. Hindi ako komportable dahil sa itsura ko. Kasal na ako. Hindi ako pwedeng maging estudyante o hayop. Dahil sa biglaang pagsasalita, muntik ko na siyang landiin. Biglang tumawa ang kanyang kaibigan sa tabi niya. Tala, kahit ibigay na, walang gustong kumuha sa'yo. Ayan, napala mo. Siguro dahil sobra silang nagtawanan, nawalan ng pasensya si Mickey. Pwede ba kayong tumahimik? Umalis kayo. Kahit nagmumura siya, namumula ang kanyang tainga. Sinabi niya sa akin ng mahina, huwag mo akong piliting halikan kita dito. CJ. Paano ko gagawin yon? Sa sobrang sismosa ng mga kaibigan niya, kung maghalikan kami dito ngayong hapon. Ipopost nila sa confession wall mamayang gabi. Dinagdag ko na lang muna siya ulit, saka ko pag-iisipan. Pagkatapos kong idagdag, sinabi kong may importante akong kailangan gawin. Gusto niya akong ihatid sa parking lot. Nakita niya ang kotseng Cayenne na binuksan ko. Bigla siyang tumingala at tumingin sa akin. Kuya, nagmamadali ka ba talaga? Gusto kong umiyak sa loob ng kotse mo. Nagulat ako sa kanyang malanding kilos. Nakita ko si Liu Ruyan na nagmamadaling dumating. Natigilan si Liu Ruyan nang makita niya ang kotse ko. Bumuka ang bibig niya, gustong magsalita. Pero parang magnanakaw akong nagsabi, sa susunod, hintayin mo na lang ako sa school. Tapos pinaharurot ko ang kotse. Siguro hindi nakita ni Liu Ruyan na may Mickey na nakatayo sa tabi ng kotse ko. Kinabukasan ng tanghali, bumalik si Liu Ruyan. Nagalit siya pagbalik niya. Tinanong niya kung bakit ako nagpunta sa school. Akala ko nakita niya si Mickey. Medyo kinakabahan ako. Sabi ko, hinanap ko si Lu Feng. Xiaoyang, sa tingin mo ba hindi ko tiningnan ang sisi ng school? Nung nangyari iyon, nasa bleachers ka. Paano mo ipaliliwanag yon? Hindi ba pwedeng tinitingnan ko ang mga babaeng estudyante? Basta na lang siyang kumuha ng bagay at ibinato sa akin. Binabalaan kita. Iba na siya ngayon kaysa dati. Kung dalawin mo siya, hindi lang ang pambayad sa gamot ng nanay mo ang mawawala. Kukunin ko ang buhay mo. Umiwas ako pero dumugo pa rin. Hindi ko masabi kung desperado ako, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Nakatayo siya doon. Mukhang hindi niya alam ang gagawin. Sa huli, nagtiyaga siyang humanap ng band-aid para sa akin.
Heto ang pera. Pwede ka na bang lumayo sa kanya? Hindi pa niya ako nahahawakan, automatic na akong umatras ng ilang hakbang. Ano ba yan, nakakaawa naman talaga ang mga batang lalaking nasasaktan, pero hindi mo alam. Yung band-aid, itago mo na lang para sa batang lalaki. Yung bank card, sa akin na lang. Aalis na ako. Pumunta ako sa ospital. Doon sa ospital, binabantayan ko ang nanay ko para magbayad sala. Tinanong ako ng nanay ko kung bakit kami niliruyan, 7 taon na, wala pa ring anak. Wala kang ang trabaho. Wala ka ring anak. Isa kang full-time na asawa sa bahay. Kapag hiniwalayan ka niya, wala kang mapapala. Hindi pa ako nakakasagot, biglang lumitaw ang mensahe ni Mikey. Kuya, hindi ka rin pumasok sa school ngayon? Patuloy sa pagbagsak. Nagulat ako. Hindi ko na pinakinggan ang sinasabi ng nanay ko dahil nagpadala si Mikey ng litrato ng itim na stockings. Nasaan ka? Kitang-kita ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nakita ng nanay ko na wala akong pakialam kaya hindi na niya binanggit. Pag-uwi ko sa bahay, nakaupo ako sa sofa at tinitingnan ang litrato ni Mikey na nakaitim na stockings. Sobrang lalim ng iniisip ko kaya hindi ko napansin na nakabalik na si Liuruyan. Hindi ko rin masyadong pinakinggan ang sinasabi niya. Xiaoyang, dapat magpasalamat ka na walang nangyaring masama sa kanya ngayon. Kung meron, hindi ko talaga palalampasin. Okay lang sa akin na humingi ka ng pera, pero sinabi ko na sa'yo, wag mong pakialaman ang hindi mo dapat pakialaman. At saka, bawal ka nang pumunta sa school para hanapin siya. Pagkatapos niyang sabihin yon, inis kong sinagot, bakit ka nagkakaganyan sa akin? Bakit mo ako sinagot noon kung ayaw mo sa akin? Pinilit lang ako ng pamilya ko. Yan ang sinasabi nilang pinilit, dahil gusto kita. Masaya ka na? Biglang tumahimik, natigilan siya doon ng matagal. Patuloy akong tumitingin sa litrato ng itim na stockings para pakalmahin ang sarili ko. Ang tagal na niyang nagsasalita pero napansin niyang hindi ko siya pinapansin. Xiaoyang, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Kailan ka pa naging mahilig mag-cellphone? Tumango ako. Pwede, okay lang. Ikaw ang magdesisyon. Sige na nga, umalis si Liuruyan na nakasimangot. Pagkatapos mong idagdag sa WeChat, todo-todo ang pang-akit sa akin ni Lichian. Tinatanong niya kung kailan ako pupunta sa school para hanapin siya. Hindi ko siya pinapansin at sinasabing may ginagawa ako. Sa totoo lang, nahulog ako sa bitad niya. Nagkasugat-sugat ang bibig ko dahil sa stress. Kapag ganoon, hindi na siya magkukusang maghanap sa akin. Ang mga babaeng kasing ganda niya. Dapat sikat sa university. Gabi nang umuwi si Liuruyan. Nitong mga nakaraang araw, sobrang gabi na kaya natutulog na ako sa sofa. Pagkagising ko, may kumot sa akin, pero ang weird niya dahil gusto niya akong maghintay sa kanya gabi-gabi. Habang nag-aalmusal, nagpapakulo ng mapait na gamot ang nanay ko, pero hindi ko naman siya pinapakiusapan na magpakulo noon. Maya-maya, nagpadala si Chen Zeng ng litrato ng mapait na gamot. Alam mo ba kung gaano kapait nito? Pinapainom ito sa akin ng girlfriend ko araw-araw. Alam niyo ba kung anong nararamdaman ko? Gusto kong umiyak. Nanigas ang mga daliri ko doon. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Naalala ko na nakikipaglaban ang nanay ko sa sakit sa ospital, pero hindi man lang siya kinukumusta ni Liuruyan. Ngayon, kahit simpleng sipon lang ang nararamdaman ng boyfriend niya, todo bigay na siya ng atensyon. Masarap sa pakiramdam ang gamot. Yan ang sinabi ko. Tapos nagpadala siya ng nakakahiyang emoticon. Sa akin lang siya ganyan, sino kaya ang nakakaalam kung anong mangyayari kapag kinasal na kami? Gusto pang magpakasal. Xiaoyang, hindi ka ba pumapasok sa klase? Ang tagal na kitang hindi nakikita sa school. Na-ospital ang nanay ko. Kaya hindi ako nakapasok. Sasabihin ko bang inosente siya o tanga? Lahat siya pinaniniwalaan. Hindi lang siya naniwala, gusto pa niyang bisitahin ang nanay ko. Sabi niya, dapat lang daw gawin yon ng isang kaibigan. Kaibigan? Xiaoyang. Pumunta ako sa malaking syudad para mag-aral, wala akong kaibigan. Ikaw ang naghatid sa akin sa klinik noon, di ba? Kaarawan ko sa weekend. Pumunta ka para makapagpasalamat ako sa iyo, Xiaoyang. Salamat sa iyo, pero hindi iyan ang dahilan kung bakit ako pumayag. Manonood lang ako ng palabas. Sabi niya, binilhan daw siya ng girlfriend niya sa Amerika ng limited edition na Richard Mille. Pangbabae, mahigit 50 milyon. Pumayag pa siyang samahan siyang maghiwa ng cake sa kaarawan niya. Mahigit 50 milyon. Nakaramdam ako ng pait sa puso ko. Humingi ako ng paulit-ulit kay Liuruyan para sa 20 milyong bayarin sa ospital ng nanay ko. Paulit-ulit niya akong pinahiya. Kahit labag sa loob niya, hinati niya sa 2 beses ang pagbibigay. Tapos para mapasaya ang boyfriend niya, bibili siya ng relo na mahigit 50 milyon. Ang yaman at ganda naman ng girlfriend mo. Hindi pa ba siya kasal? Tanong ko sa kanya. Ano naman kung kasal siya? Hindi naman siya mahal ng asawa niya. Malaya ang pag-ibig. Anong panahon na ba? Wala na bang gagamitin ang pagiging kasal para husgahan kung mabuti ang isang babae? Malaya nga ang pag-ibig. Mas gusto ko pang samahan siyang sumali sa malaking competition.
Kasama niya ang girlfriend niya at ang asawa ng girlfriend niya. Masaya na siya habang buhay. Noong weekend, naghahalungkat ako ng damit sa kabinet. Napansin ko na ang daming mamahaling suit. Mga lumang modelo na iyon ilang taon na ang nakalipas. Pinili ko ang pinakamahal. Kinuha pa niya ang pinakamahal kong relo. Paggabi, nang makita ako ni Chen Zeng na punong-puno ng mga branded na gamit, kumikinang ang mga mata niya. Bro, mayaman ka rin ba? Siguro. Uminom ako ng isang lagok ng alak. Hindi ako mayaman pero si Liu Ruyan. Siya pa ang namamahala sa pinakamalaking korporasyon sa Jiangchen. Sobrang yaman pero ayaw niya akong pagamitin. Maya-maya, may nagdala ng regalo na relo at isang sports car. Ipinagyabang ni Chen Zeng ito sa mga kaklase niya. Wala pa si Liu Ruyan. Pupunta muna ako sa banyo. Hindi ko sinasadyang makita ang katabing silid. Sa loob ng silid, isang magandang babae ang hinihila ang kamay at pinupuruhan ng isang matabang lalaki. Sobrang lungkot ng ekspresyon niya. Iniisip ko kung sino na naman itong dalagang estudyante mula sa mayayamang pamilya. Nang tignan ko ng mabuti. Si Mikey pala. Tinitignan ko siya, sakto namang nagtama ang mga tingin namin. Sa sandaling nagtagpo ang mga mata namin, medyo nakakahiya. Nahihiya ako para sa kanya. Sabi ko pa, bakit hindi niya ako kinokontak nitong mga nakaraang araw? Ginagawa pala siyang si prinsesa. Ang lalaki talaga ng mga gusto ng mga babae ngayon. Kahit ano kinakain. Pagkatapos kong magbanyo, pagkalabas ko, pagdating ko sa kanto. May figura na humarang sa daan ko. Tagal na nating hindi nagkita, kuya. Nakatingin sa akin si Mikey na may ngiting nakakaloko. Bahagyang namumula ang pisngi niya. Sobrang nakakaakit. Alam ko na, professional. Sumama ako sa kaibigan ko para magdiwang ng karawan. Pumunta ka para. Hindi ko na tinapos. Binigyan ko siya ng kaunting dignidad. Paminsan-minsan nagpapakita sa harapan ko, pero hindi naman ako nirereplyan. Ganyan pala, kuya. Medyo sumasakit ang ulo ko. Hindi ako nirereplyan. Hindi na kita kakausapin. Bumalik ka na at samahan mo ang matanda mong sugar daddy. Malapit nang manganak ang anak ng kaibigan ko. Tinatamad akong makipagtalo sa kanya. Nagmamadali akong bumalik sa silid para saksihan ang pag-ibig ng iba. Paalis na sana ako. Nang may biglang bumigat sa balikat ko. Nahihilo ako, sabi niya. At handa nang dumikit sa akin. Kuya, samahan mo na ako. Hindi ko na talaga kaya uminom. Sa sandaling iyon, lumabas ang mayaman niyang sugar daddy para hanapin siya. Kasabay nito, lumitaw rin si Liu Ruyan sa pasilyo. Parang may emergency. Bigla kong napagtanto na kung makikita kami ni Mikey ng sugar daddy at ni Liu Ruyan sa ganitong sitwasyon. Hindi ako mukhang nanggugulo. Mas mukha pa akong nahuhuli. Halos isang segundo lang akong nag-isip. Kinuha ko siya at umalis. Dinala ko siya sa isang motel malapit doon. Sobrang lasing niya. Nakahiga siya sa kama, halos wala ng malay. Kinuha ko lang ang cellphone ko para bumalik sa silid para manggulo nang tumawag si Chen Zeng. Matagal ko ring pinag-isipan. Sasagutin ko na sana ng inen ko. Natulala ako saglit. Tinawagan ko pa rin siya pabalik. Tagal bago sagutin. Sandali lang, asawa ko. Sinagot ko ang tawag. Ah, anong oras na? Nakuha mo pang mag-daydream. Sa sumunod na segundo, binaba ang tawag. Tinitignan ko ang binabang tawag. Sobrang gulat na nawalan ako ng sasabihin. Dati, kapag nanggugulo ako, bihis na sila. Hindi ko nakikita ang mismong eksena. Ngayon ko lang narinig mismo ang nangyayari. Nakakagulat din pala. Nakaka-participate. Siyempre, hindi lang ako ang nakaparticipate. Nandyan din si Mikey na biglang bumalik galing sa banyo. Narinig niya rin. Sobrang awkward ng atmosphere. Bigla ko na lang nasabi. Magkano ka ba sa isang gabi? Mas nagulat siya. Paos ang boses niya. Anong ibig mong sabihin? Kaya kong magbayad. Sobrang gutom ka na ba? Dahil sa bugso ng damdamin, lumapit ako sa kanya at tinitigan ang mukha niya. Mayroon siyang mukhang magaling mangakit. Siguro dahil sobrang lapit ko, hindi siya komportable kaya umiwas siya ng tingin. Ako, hindi naman siya nagbebenta. Sa huling bahagi, ang hina ng boses niya na parang lamok. Sa totoo lang naman. Maliligo muna ako. Pumunta siya sa banyo. Nang lumabas siyang muli. Nakabalot lang siya ng tuwalya sa katawan. Nang makita niya ang diretsyo kong tingin, namula ang tenga niya. Makapalang mukha ko. Hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan siya. Tapos, itinaas ko ang kanang kamay ko. Pumili ako ng ilang anggulo para kunan siya ng litrato. Tinurot niya ang baywang ko. Ang perverse mo naman. Okay lang ba na kunan kita ng ilang litrato? Sabi ko, titigil ka ba kung sabihin kong hindi okay? Hindi. Gusto ko. Nang makunan ko na siya ng litrato at medyo nasiyahan na ako. Binitiwan ko siya. Tapos, ginamit ko ang cellphone ko para padalhan siya ng 200 na red envelope. Natanggap mo na ang red envelope. Anong ibig mong sabihin? Nakatingin siya sa akin. Makipaghalikan lang, wala akong masyadong pera para magpalipas ng gabi. Baka 200 lang ang kaya ko. Bayad na ang kwarto. Pwede ka nang umalis bukas ng umaga. Sabi ko. Lumabas ako ng hotel, dala ang bag ko.
Pag-uwi ko sa bahay, wala pa rin si Liruyan. Nakahiga ako sa sofa at tinitingnan ang mga litrato. Sobra akong nasasabi. Ngayon lang ako nakaramdam nito sa 27 taon kong buhay. Ngayon lang ako nakausap ng ganito ng isang 18 anyos na babae. Pagdating ng umaga, dumating si Liruyan. Nakita niya akong nakatulala sa sala. Naghanda siya ng isang mesa. Buong gabi niya akong hinintay. Tama, tumakbo ako palapit sa kanya. Sinalo ko ang kanyang Amerikana at magiliw na inihanda ang kanyang tubig sa paliguan, ngunit bahagya siyang tumanggi. Bumuntong hininga siya. Xiaoyang, huwag mong isipin na dahil naghintay ka sa akin buong gabi. Maaantig mo ako. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Alam ko. Siguro marami kang nararamdaman para sa kanya. Pagkasabi ko, ipinadala ko sa kanya ang isang litrato niya at ni Chen Zeng na naghahalikan. Ipinadala ko sa kanya ang litrato ng naghahalikan. Kinuha ko ang litratong iyon sa Facebook ni Chen Zeng. Nang makita niya ang litrato, medyo napahiya siya. Sinusundan mo na naman ba ako? Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang gusto kong makasama. Tahimik kong iniabot sa kanya ang isang kasulatan ng diborsyo. Gusto mo bang makipaghiwalay? Sumimangot siya at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Huwag kang mag-isip. Kung ayaw mong makipaghiwalay, magbigay ka na lang ng pera. May nagustuhan akong relo. Agad kong binawi ang kasulatan ng diborsyo. Alam kong hindi niya ako hihiwalayan. Hindi pa niya ako lubos na napapahirapan. Magkano na naman? 200,000. Nagpadala na naman siya ng pera sa akin. Habang nagtatakang nakatingin sa akin, parang hindi na kita maintindihan. Dati hindi ka naman mahilig sa mga mamahaling gamit. Umiti ako, pasensya na, nagpanggap lang ako noon. Nang matanggap ko ang bayad, nag-text ako kay Mikay. Busy ka ba? May kaunting pera si kuya, pero hindi na ipadala ang mensahe. Pulang tandang pananong lang ang lumabas. Ang taas ng pride ng mga babae ngayon, kaya napilitan akong pumunta sa eskwelahan. Para ilibre si Lu Feng ng masarap na pagkain. Nang makita niya akong may maraming pera, tinanong niya kung saan ko ito nakuha. Galing kay Liruyan. Nahuli mo na naman ba siyang may ibang lalaki? Umiti ako ng mapait at tumango. Ilang araw na raw na hindi umuwi si Chen Zeng sa dormitoryo. Magkasama pa rin kaya sila? Baka mabuntis pa siya. Wala ka bang gagawin? Wala akong naririnig sa sinasabi ni Lu Feng dahil may papalapit na grupo ng mga babae. Si Mikay ang pinakamatangkad sa kanila. Guru Lu, bakit ka rin narito? Mga estudyante niya lahat. Nagkita kami sa restaurant. Magalang na nagtanong si Lu Feng kung gusto naming sumabay. Kaibigan ito ng guro, si Xiaoyang. Ito naman si Mikay. Dati kaming naglalaro ng online games. Hindi ako pinansin ni Mikay. Parang hindi niya ako kilala. Ang awkward tuloy. Na pala, hindi na kasi tayo masyadong naglalaro. Normal lang na hindi tayo magkakilala. Sinikap ni Lu Feng na pagaanin ang tensyon. Huwag lang kayong umupo, umorder na kayo. Libre ng guro. Iniabot ni Lu Feng ang menu sa kanila. Sinulyapan ni Mikay ang menu. Sabi niya, mas mahal pa ang bawat ulam kaysa sa akin. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Ayos lang, libre namin. Kumain lang kayo ng kumain. Ito nga pala si pangalan ng lalaki, anak mayaman. Itinuro ako ni Lu Feng. Tinitigan ako ni Mikay. Ang galante mo naman. May bahid ng panunuya ang bawat salita niya. Ang hirap talaga suyuin ng kapatid ko. Sa huli, nagdahilan siyang may gagawin kaya hindi na siya kumain. Nagmadaling magpaliwanag ang kasama niyang babae. Iniwan daw ng lalaki ang ate nila. Masama ang pakiramdam niya. Huwag kayong mag-abala. Aalis na rin kami. Pagkaalis nila, nagpunas ng pawis si Lu Feng. Sa wakas, umalis na sila. Ang hirap pakisamahan ni Mikay. Galing ba sa mahirap na pamilya ang Mikay na yon? Bakit mo natanong? Parang may part-time pa siyang trabaho sa labas ng eskwelahan. Nakita mo ba siya? Pinag-isipan itong mabuti ni Lu Feng. Wala pa akong naririnig tungkol dyan. At hindi rin siya nag-apply para sa anumang scholarship para sa mahihirap. Tumigil ako sandali. Mas gugustuhin niya pang ibenta ang sarili kaysa mag-apply para sa scholarship. Mataas siguro ang pride niya. Pauwi na ako at napapaisip kung bakit kaya niya ako binlock matapos kong magpadala ng 200. In-add ko siya ulit. Agad niya akong in-accept. Sabihin mo na. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Wala akong pasensyang makipaglaro sa'yo. Wala akong sinabi. Nagpadala ako sa kanya ng 200 pisong regalo. Nagpadala siya ng sandamakmak na tanong. Ay click mo na lang. Hindi ka pa kumakain ng hapunan. Kakasend ko lang. Habang nagmamaneho ako, dumaan ako sa gate ng school. Nakatayo siya sa ilalim ng post ng ilaw at nakatitig sa akin. Nang makita niyang huminto ako, lumapit siya na nakasimangot. Kuya, binigay ko na ang pera, hindi ba ako hahalikan? Kasabay nito, nakita ko ang sasakyan ni Liruyan na papunta sa gate ng school. Nagulat ako. Sa kotse, nagmamaneho ako kasama siya at paikot-ikot sa lungsod. Sa wakas, nawalan siya ng pasensya. Kuya, bago ang halik, hayaan mo munang pagtagpi-tagpiin ang iba. Busog na ako. Hindi, medyo masakit ang ulo ko.
Pinark ko ang kotse sa isang liblib na lugar sa labas ng bayan para sabihin sa kanya ang totoo. Ang pagbibigay ko sa iyo ng pera ay hindi para makipaghalikan. Hindi ko pa natatapos ang pangungusap. Nang may bumalandra sa paningin ko, nang dumampi ang labi niya sa akin, tuluyan akong nawala sa sarili. Kuya, hindi ko akalain na sa edad kong 27, hahalikan ako ng sapilitan ng isang 18 anyos na babae. Lalo na hindi ko akalain na hindi ako makakahinga dahil sa halik niya. Ang masarap at matagal na halik na iyon ay tumagal ng 1 oras. Sa huli, hindi ko na alam kung sino ako, pero alam kong sobrang sarap humalik sa kanya. Pagkatapos, inihatid ko siya sa kanyang dormitoryo. Inihatid ko ang 18 anyos na ama. Nagmamadali akong umuwi. Pagpalit ko ng sapatos sa may pintuan, nagchat na si Liruyan. Kuya, nakauwi ka na ba? Nakakainis. Kuya, na-miss na naman kita. Hindi pa ako nakaka-recover sa chat. Nang magulat ako sa isang boses. Nakita kita sa school. Si Liruyan pala. Nakaupo sa sala, pinapanood akong magpalit ng sapatos. Binabalaan kita, huwag mo na akong sundan. Sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, naaalala ko siya na nakahandusay sa dugo. Paano kita magugustuhan? May sakit talaga siya. Pero ang sinabi niyang huling pangungusap ay hindi ko makalimutan. Medyo naiinis ako. Agad akong nagpanggap na walang pakialam. Hindi kita sinusundan. Lumabas ako para kumain kasama si Lu Feng. Nakatitig siya sa akin. 2:00 na media na ngayon. Anong klaseng kainan yan na hanggang ganitong oras? Medyo kinakabahan ako pero nagbago agad ang isip ko. Bakit ako matatakot sa kanya? Liruyan, magsaya ka. Kumakain ako. Sinabi mo sa akin na huwag kitang pakialaman tapos pinakikialaman mo ako. Sumusobra ka na. Naglilihim ka sa asawa mo at gumagala hanggang hating gabi. Nakakadiri. Kapag siya ang gumawa, ang galing niya. Kapag ako ang gumawa, nakakadiri. Nagingit-ngit ako sa galit. Kinuha ko ang divorce papers sa drawer. Kung hindi mo kaya, pirmahan mo na. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Nawalan siya ng gana. Huwag kang umasa. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya ulit, Xiaoyang. Sinasadya mo yan para makuha ang atensyon ko. Hindi ako madadala dyan. Kung gusto kita, paano ko magagawa yon kay Itosei? Hindi ko siya pinansin. Pumunta ako para maligo. Habang naliligo ako, kumatok si Liruyan sa pinto. Hindi ko na matiis. Liruyan, ano ba? Siguro ngayon lang niya ako nakitang nagagalit. Natigilan siya. Kanina pa nagriring ang phone mo. Tapos, alam ko na kung sino ang nag-chat sa akin. Pero nagpanggap pa rin akong kalmado. Sabi ko, alam ko na. Galing kay Mickey ang message. Bilis-bilisan, para akong magnanakaw, hindi ko na magawang tingnan. Tapos, biglang tumawag si Mickey sa video. Sobrang nagulat ako. Sino yan? Tanong ni Liruyan. Nanay ko. Lumabas ako dala ang phone. Nagmamadali kong replyan si Mickey. Diyos ko, ano ba ang gagawin mo? Naliligo lang ako. Gusto mo bang pasabugin ang phone ko? Bigla kong naalala na noong umalis ka. Hindi ka man lang nagpaalam. Suko na ako. Sige na, paalam. Okay na ba? Sa wakas, bumalik na siya sa dati. Tinulit ko siya ng kalahating oras. Bago siya pumayag na matulog. Pagbalik ko sa kwarto, gising pa si Liruyan. Anong nangyari sa nanay mo? Nag-isip ako ng 1 segundo. Wala. Tulog na ako. Naiinis na ako sa dalawang babaeng ito. Wala akong gustong sabihin. Nakaraanan, nakatulog ako ng hindi malinaw, nararamdaman kong panay ang balisa ng taong katabi ko. Hindi siya makatulog. Kinabukasan, sinabi ni nanay na pinabababa ako ni Liruyan para mag-almusal, kaparehong pakiramdam ng takot. Binalot ako. Pakiramdam ko'y tuluyan na akong nalulugmok, nawawalan ng bait. Halos saktan ko ng husto ang isang 18 taong gulang na babae. Nag-isip-isip ako. Sa tingin ko'y hindi na dapat ituloy pa. Nag-isip ako, yung tungkol sa atin, gusto mo ba? Ibalik sa normal ang ating relasyon bilang kalaro sa laro. Isa naman kasi akong matandang lalaki. Hindi lang kasal, halos kasing edad ka na ng anak ko. Tumahimik siya ng matagal. Tapos nagpadala ng mensahe, ganoon ba? Kung gayon, pag-isipan mo kayang palitan ang nanay ng anak mo. Talagang nakakagulat. Sa panahon ngayon, handang isuko ng mga babaeng estudyante sa kolehiyo ang lahat. Kung kailangan mo ng pera, kaya kong ibigay, pero ang gusto mo ay hindi ko kayang ibigay. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng halik kagabi? Purong kapakinabangan. Sige na nga, hindi siya sumasagot. Maya-maya'y nagpadala siya ng mensahe. Sige, Xiaoyang, sige. Tatandaan mo to. Hindi ko kayang tandaan. Dinalit ko agad siya. Akala ko'y ito na. Ang pag-ibig na nabili sa halagang 200 ay agad-agad naliliwanag, pero biglang nabanggit ni Lu Feng si Mickey. Naaalala mo si Mickey? Hindi siya umuwi noong isang gabi, at nahuli siya ng leader na nagpabago ng ruta. Ngayon, papatawan siya ng mabigat na parusa ng leader. Narinig ko dati na nagtatrabaho siya ng part-time. Iniisip ko kung noong gabing yon, nagtatrabaho kaya siya ng part-time. Di ba't noong isang araw ko lang dinala si Mickey sa motel? Tama, tama.
Hindi lang siya nagtatrabaho ng part-time, kumita pa siya ng 200 pesos. Kaya kong magpatotoo na nagkita kayo. Elan, piniga ko ang utak ko para makaisip ng isang desente-desenteng part-time para sa kanya. Nakita ko siya sa Haidilaw. Bilang guro niya, subukan mo kayang ipaglaban siya. Napakatipid niya. Mali ang tingin ko sa kanya. Nagmaneho ako papunta sa eskwelahan kaninang hapon. Sabi ni Lufeng, kung kinakailangan, magpapatotoo ako bilang saksi sa kanyang part-time job sa Haidilaw. Sino nang makakaintindi? Gusto ko lang naman magpa-food spa. Ang hirap ng buhay ko. Hinihintay ko siya sa opisina ni Lufeng, tapos siya at si Mikay. At ilang babae pa ang pumasok. Nakita agad ako ni Mikay. Ganon din ako. Napakadiin ng kanyang tingin. Pumayag ako ng ilang segundo, tapos iniwas ko ang tingin ko. Siguro ay may sinasabi si Lufeng tungkol sa mga credit units. Natatakot akong magsalita ng kung ano-ano si Mikay. Lihim kong idinagdag ang wechat niya. Noong gabing iyon, sinabi ko sa guro mo na nagtatrabaho ka ng part-time sa Haidilaw. Huwag kang magkamali. Huwag mong ipaalam sa kanya ang tungkol sa atin. Tiningnan ako ni Mikay at sumagot sa wechat ko, natatakot ang kuya. Na malaman ng iba ang relasyon natin. Ang maganda dito, tinutulungan kita. Kailangan pa ng kapalit. Akmang magpapadala sana ako sa kanya ng sobre, pero naalala ko yung halik. Hindi ko kaya. Walang kapalit? Kung gayon, kukuha na lang ako ng isa. Pagkasabi niya nito, lumapit siya sa akin. Natakot ako, halos lumundag ang puso ko palabas ng lalamunan ko. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit, pero lumapit lang pala siya. Kinuha niya ang baso sa tabi ko, tapos nagpunta para kumuha ng tubig. Pero nang kunin niya ang baso, hinawakan ng kanyang kalingkingan ang kamay ko. Bahagyang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Sa tinig na kami lang ang makakarinig. Bumulong siya, takot ka ba, kuya? Nanindig ang balahibo ko sa buong katawan dahil sa kanyang pagtawag sa akin. Hindi ko na narinig kung ano ang pinag-usapan nila. Nakikinig lang ako sa tibok ng puso ko, at siya pa talaga ang naglakas loob na magpadala ng mensahe. Kuya, bakit ang pula ng mukha mo? Binaliwala ni Mikay ang pagkabanas ko at nagpadala ng mensahe. Ang cute, pagkatapos kong ayusin ang problema kay Mikay, nanigarilyo ako sa hallway. Nagkataon namang nakita ko si Liu Ruyan na naghihintay kay Cheng Zeng sa ibaba ng gusali ng departamento. Kung titingala ka sa posisyon niya, makikita niya ako. Ang mas malala pa, papalapit si Mikay na may sigarilyo sa bibig. Yumuko siya. Kuya, pahingi ng apoy. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot akong makita ako ni Liu Ruyan. Agad kong hinila si Mikay para yumuko. Nasubsob siya sa akin at nabulunan ng usok. Kuya naman, masakit. Pakiramdam ko sapat na, itinulak ko si Mikay. Magkaibigan na lang tayo. Nagtataka siya, sige, tuloy lang. Inagdag ko ulit si Mikay sa wechat. Ang kondisyon ay magkaibigan lang. Hindi siya sumagot kung sang-ayon siya o hindi. Wala lang siyang pakialam. Madalas pa rin siya magpadala sa akin ng ni good morning at good night. Paminsan-minsan ko lang siyang sinasagot. Paminsan-minsan sa hating gabi. Sinusubukan niyang magpadala ng mga salitang lumalampas sa hangganan. Agad ko siyang pinipigilan. Sabi ko, simula ngayon, mag-usap na lang tayo ng normal. Hindi na siya nagpadala sa akin. Sa katunayan, hindi na rin siya nagpadala ng ni good morning at good night. Siguro may bago na siyang target. Nakahina ako ng maluwag. Hindi maganda ang pakiramdam ni Liu Ruyan nitong mga nakaraang araw. Palagi siyang balisa at hindi makatulog. Sinisira niya pa ang mga gamit ng walang dahilan. Nagdahilan ako na naapektuhan ako ng kanyang pagtulog. Kaya lumipat ako sa guest room. Nang gabing iyon, nagalit siya. Pinagalitan niya ang yaya. Tinanong niya kung bakit nililinisan nito ang guest room para sa akin. Liu Ruyan, may sakit ka ba? Hindi mo naman ako gusto. Hindi ba't nakakadiri akong katabi matulog? Madilim ang kanyang mukha. Bahala ka. Kung gusto mong lumipat, lumipat ka. Walang nagmamahal sa'yo. Matandang lalaki na. Akala mo ba mabango ka pa rin tulad ng mga batang lalaki? Umakyat na sa personal na paninira. Hindi ako kasing ganda ng mga batang lalaki. Hindi ka rin kasing ganda ng mga batang babae. Amoy matanda. Tumingin siya sa akin. Sinong babae? Halos madulas ako. Hindi na ako tumuloy. Madalas kitang nakikita sa eskwelahan nitong mga nakaraang araw. Gabi-gabi, mas umuwi ka ng mas gabi. Ano ba talagang ginagawa mo? Basta hindi ako nakikipagtalik sa'yo. Napikon siya. Nag-away kami. Ang resulta ay sinira niya ang mga gamit. Isinara ko ang pinto, nag-headphone, at hindi na nakinig. Sa pag-isip ko, kakaiba ang kilos ni Liu Ruyan nitong mga nakaraang araw. Dati, 5 araw sa isang linggo. Nasa labas siya. Ang 2 araw na umuwi siya ay hating gabi na. Ngayon, bago mag-negatibo 1-0 nasa bahay na siya. At napakabilis pa niyang magalit. Halatang hindi siya nasisiyahan. Tama nga ang hinala ko. Nag-away sila ni Chen Zeng. Hindi siya kinikibo ni Chen Zeng nitong mga nakaraang araw. Inaya niya akong mag-shopping. Kuya Yang, gusto ko lang tumira sa bahay niya ngayong summer vacation. Hindi pwedeng tumira sa eskwelahan.
Mariin siyang tumutol. Bakit kaya? Tumawa ako. Nasa bahay pa ako. Hindi naman nakikipaghiwalay si Liu Ruyan. Siyempre hindi siya papayag na pumunta ka sa bahay niya. Hindi kaya hindi pa sila hiwalay ng asawa niya. Makikipaghiwalay siya. Sigurado ako. Ako lang ang mahal niya. Kapag nagkasakit ako magpaparenta pa siya ng private plane para lang makabalik. Bibilhan niya ako ng mga bagay na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Pero parang nagiging kabit ako. Tumigil siya. Ngumiti siya sa akin ng matamis. Ano ba? Sa henerasyon namin ang hindi minamahal ang kabit. Nabigla ako. Sa tingin ko may agwat nga ako sa henerasyon nila. Ang tapang niya. Ang dali niyang magmadali. Wala siyang kinatatakutan. Katulad siya ng babaeng nagsabi na magiging kabit siya. Teka, bakit ko biglang naisip si Mikey? Sa tuwing naiisip ko siya, nagkakagulo ako. Pagkatapos, nagpatulong sa akin si Chen Zeng. Paano raw siya makakatira sa bahay ni Liu Ruyan ngayong summer vacation? Pupunta raw siya sa bahay nito para ipahayag ang kanyang karapatan at para kusang umalis ang lalaki. Sa halip na gawin mo yan, mas mabuting bulahin mo na lang siya. Mas maganda kung magpapadivorce ka sa girlfriend mo. Sige, sabi ni Chen Zeng habang nakangiti sa akin. Sasabihin ko sa iyo ng palihim, sa tingin ko matanda at pangit ang asawa niya. Kung hindi, bakit hindi niya man lang siya hinahawakan? Napaawang ang bibig ko, hindi ako makapagsalita. Sabi ni Liu Ruyan matanda na ako. Sabi ng boyfriend niya pangit ako. Gusto ko na talagang pumatay. Nagpadala ako ng message kay Mikey. May itatanong ako. Sa tingin mo ba pangit ako? Huwag mong itanong. Kapag nagtanong ako kahit saan, malalaman kong insecure na ako. Ipadala mo ang lokasyon mo. Titignan kita ng mabuti bago kita sagutin. Napakaingat. Pagkatapos, sinundo ni Liu Ruyan si Chen Zeng sa mall. Nagpadala ako ng lokasyon kay Mikey. Mabilis siyang dumating. Sanay na siyang umupo sa passenger seat ko. Pwedeng sumagot na. Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Hindi mo ba ako namimiss, kuya? Suko na ako sa kanya. Isa siyang mangkukulam. Dahil sa isang kuya, nahulog na naman ako sa kanya. Naiintindihan ko na kung bakit gusto ni Liu Ruyan ang mga batang lalaki. Bata pang mukha, batang katawan, nakatayo lang doon. Nagpapalabas ng magandang aura. Lumulok ako at kinuha ang cellphone ko. Palihim akong nagpadala sa kanya ng 200 pisong aginaldo. Nang makita niya ang aginaldo, napahalakak siya. Gusto mo akong halikan ulit? Kuya, hindi ako basta-basta nahahalikan. Mahabang bakasyon na, kaya huwag na lang. Natigilan ang ngiti niya. Pabulong niyang sinabi, kung gusto mo ng halik, bumili ka ng laruang halik. Gusto mo akong halikan, pero ayaw mong managot? Nakakatuwa ba yon? Natigilan ako, nag-isip, at tahimik na pinindot ang lock ng pinto ng kotse. Sinenyasan ko siyang bumaba. Ayaw niyang bumaba at sumimangot habang sinasabi. Maghanap ka ng lugar. Paano tayo maghahalikan sa liwanag ng araw? Pagkatapos kong sabihin yon, kinuha niya ang kanyang cellphone at ilang beses na nag-scroll. Nagpadala siya sa akin ng address ng 5-star hotel. Tiningnan ko ang address. Ang gastos nito, siguradong lolokohin niya ako. Sa kalagitnaan ng biyahe. Nang huminto sa stoplight, mahina kong sinabi, baka huwag na lang. Natakot si kuya. Hindi naman sa natakot, pero itong 5-star hotel na ito. Wala akong masyadong pera. Binigyan ako ni Liu Ruyan ng pera, pero may paggagamitan ako sa pera ko. Naglakas loob akong magmaneho papunta sa hotel. Dumilim na. Pinapunta niya ako para mag-check-in. Pagkatapos, hindi siya nagparehistro at palihim na sumunod sa akin. Pagkapasok, tiningnan niya ako. Kuya, sigurado ka na ba? Huling pagkakataon mo na para umalis. Sa isip ko, dapat umalis na ako. Habang papunta rito, kumalma na ako ng kaunti. Pero sa loob ng cellphone ko, biglang nakatanggap ako ng banta mula kay Chen Zeng. Kuya Yang, nagkabalikan na kami. Hulaan mo kung nasaan ako ngayon. May kasama pang picture ng bedroom ko. Buwisit! Napuno ng galit ang isip ko. Wala na akong kahit anong katwiran. Simulan na natin. Hubarin mo muna ang iyong pang-itaas. Pahawak muna ako. Tumawa lang siya. Sa harap ko, hinubad niya ang kanyang jacket gamit ang isang kamay. Pagkatapos, pumulupot siya sa akin at humalik. Ang bango ni kuya. Napakahusay niyang humalik, malambot na nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko akalain na magiging ganoon kasama ang kapatid kong 18 taong gulang. Natuklasan niya ang aking kahinaan. At paulit-ulit niya itong kinagat. Kuya, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Halos mabaliw na ako. Mas magaling ka pa kay Jayang Taigong sa panghuli. Huwag mo na akong hulihin. Nabaliw na siya. Halos mabaliw na rin ako. Natutunan ko lang sa internet. Gusto mo ba? Kung gusto mo, huwag mo na akong hulihin. Kung hindi tumunog ang cellphone ko. Sa tingin ko, hindi ko na mapapahinto to, mauubos ang lahat ng pera ko dahil sa babaeng to. Sino si Liu Ruyan? Nang tiningnan mo ako, nagmadali kong binaba ang tawag. Tumawag ulit si Liu Ruyan. Dapat ko sanang ibaba, pero hindi sinasadyang napindot ko ang sagot. Tapos na.
Pero nagsusumikap pa rin akong pakalmahin ang aking paghinga. Hello, may kailangan ka ba? Sa kabilang linya, katahimikan. Xiaoyang, anong binabalak mo? Tingnan mo kung anong oras na. Patay na ako, tinitigan mo lang ako. Hindi ko siya kayang tingnan sa mata. Direkta kong pinatay ang cellphone. Pagkatapos, haharapin ko na ang susunod na gulo. Sino siya? Nang tanungin mo ako. Bumigay ako. Asawa ko. Natigilan siya doon, hindi nagsalita. Pagkatapos, galit niyang kinuha ang kanyang pantalon. At nagsimulang magbihis. Pagkatapos magbihis, tinitigan niya ako. Asawa mo siya. Kung ganon, ano ako? Gusto kong sabihin kaibigan, pero natatakot akong masaktan. Kaya mahina kong sinabi ko na sa'yo dati, kasal na ako. Tuluyan siyang nawalan ng imik. Okay. Ang iba nag-aalaga ng aso. Ikaw naman, may asawa na nga, nanliligaw pa sa akin. Anong tingin mo sa akin? Magiging mistress pa ba ako ng iba? Natahimik ako sa tanong niya. Halik lang naman. Hindi naman kailangang maging mistress. Ang iniisip ko, magbabayad ako ng pera, makikipaghalikan. Tutal, yun naman ang trabaho niya. Para maging masaya ang lahat. Hindi ko talaga naisip ang pagiging mistress. Mas mabuti. Pagkatapos mong sabihin yon, naghilamos ka ng malamig na tubig. Pagkatapos lumabas, aalis ka o ako ang aalis? Huwag kang magsalita. Sa ganitong sitwasyon, sino ang makakapagarantiya na walang mangyayari? Huwag mong isipin na magpapapigil ako. Inuulit ko, hindi ako pwedeng maging mistress. Hindi ko gustong pigilan siya. Hindi kita gustong pigilan. Ang gusto ko lang itanong ay, bakit hindi na lang tayo magpatayan? Saka, gusto mo bang ihatid kita pabalik sa eskwela? Tanong ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin, namumula ang gilid ng mata, naggangalit ang ngipin. Hindi na. Pagkaalis mo, parang buong pagkatao ko ay nasa isang pagod na kalagayan na ayokong solusyonan ang kahit ano. Pagod na ako. Natulog na lang ako sa hotel. Pagkagising ko, 6:00 na ng umaga. Nagising ako dahil sa gulat. Pagkagising ko, namumula ang mukha at pawis na pawis. Nanaginip ako kagabi. Sa panaginip ko, hinahalikan ko si Mikay na 18 taong gulang. Halikan mo na. Kahit saan mo gusto, papayagan kitang halikan. Sinong makakatalo sa'yo, kuya? Sa susunod, magtatrabaho ako sa araw, tapos pag uwi ko sa gabi, hahalikan kita. Masaya na tayo habang buhay. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan. Nakita kong may ilang dosenang missed calls. Lahat galing kay Liruyan. Hindi ko na lang pinansin. Nag-scroll ako sa Moments, tapos nakita ko ang post ni Mikay. Ipinost ng 2:00 ng madaling araw. Bakit? Tapos nag-post ulit siya ng 4:00 ng madaling araw. Katatapos ko lang basahin, may bago na naman siyang post. Bakit? Lumabas ako sa Moments at humiga ulit ng kaunti. Tinataya ko na papasok na sa trabaho si Liruyan. Kaya dahan-dahan akong umuwi. Sa daan, biglang nag-text sa akin si Lu Feng. Saan ka pumunta kagabi? Nag-text si Liruyan, tinatanong kung magkasama tayo. Para namang tumigil ang mundo, ni hindi nga kami nag-uusap. Sumagot ako. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, nakangiti. Salamat, bro. Nag-text ulit siya, anong nangyayari? Bakit hindi ka rin umuwi? Nagtataksil ka ba talaga? Kung sasabihin kong, didisgustuhin mo ba ako? Hindi. Wala kang lakas ng loob. Malakas na ang loob ko ngayon. Natatakot na nga ako sa sarili ko. Hindi lang ako nagtataksil. Nakikipagtaksil din ako sa estudyante niya. Pagod na. Pag-uwi ko sa bahay. Pagkatapos kong magpalit ng sapatos, pag tinala ko, nakita ko si Liruyan na parang estatwa ni Buddha na nakaupo sa sala at nakatitig sa akin. Alam mo pa palang umuwi. Medyo nagulat ako. Hindi pa siya pumapasok sa trabaho sa oras na to. Dapat matakot ako, pero iniisip ko na kagabi, nagpauwi pa siya ng ibang tao sa bahay. Kaya pakiramdam ko, wala akong dapat ikatakot. Kung gusto mong umalis ako, pwede akong lumipat para magkaroon kayo ng space. Anong ibig mong sabihin? Walang ibig sabihin. Tinitignan ko siya. Liruyan, hindi mo ba naiisip na wala ng saysay ito? May gusto ka? Pinapauwi mo pa sa bahay, tapos ayaw mo akong hiwalayan. Gusto mo ba talaga siya? Kung gusto mo siya, bakit hindi mo pakasalan? Gusto mo ba talaga siya o pinupunan mo lang ang sarili mo? Ang kahabag-habag na first love mo, ginagawa mo lang palang pamalit ang ibang tao. Tumingin sa akin si Liruyan. Hindi ko siya pinatulog dito. Wala akong pakialam. Diring-diri ako. Pwede bang umalis ka na lang? Humalakhak siya. Huwag mo akong takutin ng diborsyo. Araw-araw kang naglalagay ng espiya sa paligid ko. Kahit sino pang kasama ko, alam mo agad. Sa sobrang pagsubaybay mo sa asawa mo, gusto mo ba talagang magdiborsyo? Kaya mo ba akong iwan? Sawa na talaga ako sa kanya. Hindi kita sinusubaybayan. Xiaoyang, wala nang saysay ito, sa isang iglap. Gusto kong ipakita sa kanya ang listahan ng mga kaibigan ko sa WeChat. Nasa listahan ko ang boyfriend niya at ipinapaalam sa akin ang mga nangyayari sa relasyon nila. Pero nag-alangan ako. Kailangan ko pang mangalap ng mas maraming ebidensya para makapag-file ng diborsyo.
Liruyan, kung hindi na talaga kaya, mag-file na lang tayo ng diborsyo. Lilipat muna ako. Doon lang siya tuluyang natigilan. Hindi ko na lang pinansin at umakyat na lang ako sa itaas. Hindi pumasok si Liruyan sa trabaho buong araw. Naghintay lang siya sa sala. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Napakalumanay kong inaayos ang mga gamit ko. 7 taon, nawala na lang bigla. Ayokong isipin ang mga susunod na mangyayari. Hindi ako nag-impact ng maraming damit. Ibenta ko na lang online ang mga mamahalin. Ibigay ko na lang sa charity ang mga mura. Sa huling pagkakataon, sa lugar na pinirmihan ko ng 7 taon, ang mga bagay na dadalhin ko. Dadalo siya sa banquet. Balak ko pa naman sanang ipakilala ka. Bahala ka kung ayaw mo. Gustong-gusto ko sana. Pero nagdadalawang isip ako ngayon. Alam ko kung sinong eksperto ang tinutukoy niya. Sikat na sikat, kahit pera hindi kayang bilhin. Ilang beses na akong nakiusap kay Liruyan. Hindi siya pumapayag. Marunong siyang magpaikot. Sa huli, nagdesisyon pa rin akong pumunta sa party. Pwedeng maghintay ang diborsyo. Hindi pwedeng maghintay ang sakit ng nanay ko. Bago ako makahanap ng maupahang bahay. Dinala ko ang bagahe ko sa bahay ni Lufeng. Nagulat si Lufeng sa akin. Nakakabuwisit. Ang galing. Sa wakas, tumapang ka na. Sabi ko sa kanya nang walang gana. Lumipat ka na pero pupunta ka pa rin sa party. Siya pa ang nagpagaan ng loob ko. Hindi naman mababawasan ang laman mo kung pupunta ka. Pero bigla siyang tumulong na maghanap ng espesyalista para sa nanay mo. Hindi kaya nagsisisi na siya. Impossible. Hindi siya magsisisi. Sa pagkakataong ito, ako ang naghain ng diborsyo. Sinamantala niya ang pagkakataon. Sigurado akong si Chen Zeng ang nagtulak sa kanya para magdesisyon. At pagkatapos niyang pag-isipan, gusto na talaga niyang iwi ang binatilyo. Sa mga araw na ito, tumutuloy ako sa inuupahan ni Lufeng. Sobrang nakaka-relax. Hindi ko akalaing bigla akong kukontakin ni Chen Zeng. Kuya Yang, anong ibig sabihin kapag biglang nanlamig sa iyo ang isang babae matapos kayong matulog? Kasabay nito, may ikinuwento sa akin chismis si Lufeng. Sabi niya, nagtanong ka raw sa guro sa klase ng psychology kung bakit nanlamig ang isang lalaki matapos kang hawakan. Hindi ko alam kung sino ang nag-post ng screenshot na ito sa white wall. Ang sabi ng lahat sa comments, ate, pangit ba katawan mo? Sumagot ka pa raw, kahit kalahati lang, mas maganda pa rin sa'yo. Grabe naman. Ibinalik ko ang isip ko sa realidad at inisip kung paano sasagutin si Chen Zeng. May problema ba kayo? Wala naman. Noong pumunta ako sa bahay niya, sinungitan niya ako at inihatid pabalik sa school. Dati naman ayos kami. Pagkatapos, bihira na niya akong replyan sa WeChat. Kapag tumatawag ako, sinasabi niyang busy siya at agad ibinababa. Ang dami niyang sinabi sa akin. Inaliw ko siya. Hindi kaya. Talagang busy lang siya. Sa wakas, hihiwalayan na ako ni Liruyan. Sa ganitong sitwasyon, huwag na sana tayong magdagdag pa ng problema. Naiinis na talaga ako sa kanya. Kaya naghanap ako sa dawin ng bagong diskarte kung paano panatilihin ang isang babae at ipinadala sa kanya. Sobrang natuwa siya. Sabi niya, magiging magkaibigan daw kami habang buhay. Pero hindi ko sinabi sa kanya na sa sitwasyon ni Liruyan. Sanay na ako. Malamang may ibang binatilyo na naman ang abogado. Kaawa-awa pero nakakainis. Pag-uwi ni Lufeng sa gabi, bigla na naman niyang binanggit si Mikay. Hindi ba hindi mo pa siya nakakausap? Bakit bigla niya akong tinanong tungkol sa iyo kanina at tinanong kung kailan ka kinasal? Nanginig ang kamay ko. Anong sinabi mo? Sabi ko mahigit 20 taon mo nang kilala ang asawa mo at matagal na kayong kasal. Sa gabi, sabi ni Lufeng, nagkukulong na raw ako sa apartment at inaamag na. Sinamahan niya akong mag-jogging sa oval. Sumama ako pero hindi ko akalaing makikita ko si Mikay. Nagjo-jogging din siya. Palihim siyang kinukuhanan ng litrato ng mga lalaki sa tabi. Kailangan daw ang WeChat niya. Talagang sikat siya. Nagtama ang paningin namin. Nahihiya ako. Akmang babatiin ko siya pero tumalikod siya at nagpunta sa ibang direksyon. Halatang galit siya sa akin. Pagkatapos mag-jogging, hindi ako umuwi. Nakita ko ang post ni Mikay sa kanyang social media. Nag-post siya ng litrato ng 2 anino bilang opisyal na anunsyo. Hindi naman kailangang maghabol. Nagulat ako. Ang ikinagulat ko ay hindi pa niya ako dinelete. Ang mga kabataan ngayon, mabilis silang magpadala sa bugso ng damdamin pero mabilis din itong mawala. Opisyal na niyang inanunsyo. Mukhang matagal na siyang naka-move on, tahimik ko siyang nilik at natulog na. Pagkagising ko kinabukasan, may banta galing kay Mikay na ipinost niya ng 3:00 ng madaling araw. Anong ibig sabihin ng paglalike mo? May asawa ka na? Ano pa bang gusto mo? Hindi pa ba malinaw sa akin? Hindi ako magiging kabit. Inalam ko, ang ganda-ganda ng asawa mo. Nagawa mo pa ring manloko.
Bakit? Hindi ba siya mabuti sa'yo? Kahit hindi siya mabuti sa'yo. Hiwalay na kayo. Ang pangit naman kung ako pa ang liligawan mo. Huwag kang magkamali ng intindi. Hindi kita pinapayuhang maghiwalay. Problema niyo yan. Ako lang. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ko. Matulog na nga. Hindi ako makatulog. Pwede mo ba akong replyan? Huwag kang magpanggap na patay. Hindi ako nagpapanggap. Talagang nakatulog ako. Sobrang nakakapagod mag-jogging. Sorry. Nakawitulog ako. Dapat sinabi ko rin na hindi kita gagawing kabit. Mag-aral ka ng mabuti. Wala ka talagang kinalaman dito. Dagdag ko lang. Mas maganda ka kaysa sa kanya. Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, agad siyang nag-reply. Matutulog na ako. Hindi kaya buong gabi siyang naghintay sa reply ko. Nakakagulat ang mga bata ngayon sa susunod na segundo. Nakita ko ang kanyang post sa Moments, parang mapapatawad na naman ako. Dapat sana'y maging matyaga pa ako. Para magpaliwanag sa kanya pero wala na akong oras. Ngayong gabi ang ika-80 kaarawan ng lolo ni Liu Ruyan. Maaga pa lang ay narito na ang sasakyan ni Liu Ruyan para sunduin ako. Magaling talaga siyang umarte. Hindi ako kailanman nakatanggap ng ganitong trato. Dahan-dahan akong nagbihis. Ngunit nakatanggap ako ng hindi gaanong magandang balita. Nagtalo raw si Chen Zeng at nakipaghiwalay kay Liu Ruyan, hindi niya inaasahang papayag ito. Umiiyak siya ngayon sa kanyang dormitoryo at gustong makipagkita sa akin. Minamaliit ko siya. Handa na ang divorce papers, kasal na ginanap, tapos ngayon makikipaghiwalay ka. Naghanap agad ako ng dahilan para tumanggi. Ginawa pa talaga niyang bodyguard sa pag-ibig ang asawa ng kanyang girlfriend. Nang matapos ko ang lahat at bumaba, nakita kong nagpapabalik-balik si Liu Ruyan sa ibaba, hindi ko alam kung gaano katagal na siyang nakatayo roon. Pagkalapit ko, magiliw niyang inayos ang aking kwelyo. Kung dati, tiyak na maaantig ako, pero hindi ko alam kung bakit, inaayos ng aking soon-to-be ex-wife ang aking kwelyo. Pakiramdam ko marumi ito. Sa kotse, nakayuko siya habang tumitingin sa mga dokumento, at pinakiusapan pa ang driver na itaas ang aircon. Sa tingin ko nagpapanggap siya. Wala pa si Liu Ruyan sa party, hindi pa ba kailangang umarte? Tumingin siya sa akin, puno ng dugo ang kanyang mga mata, at mukha siyang pagod. Nakipaghiwalay sa kanyang boyfriend, hindi ba siya mapapagod? Xiaoyang, hindi ba tayo maaaring magsalita ng walang panunuya? Pag-usapan nating mabuti, pwede ba? Hindi na siya nagsalita. Sa kotse, kaming dalawa ay malamig na parang mga kaaway. Pagbukas namin ng pinto ng banquet hall, kumapit siya sa aking braso at nagsimulang umarte. Sa pagkakataong ito, siya naman ang naging stiff. Nang makita ng ilang kababaihan kung gaano kami ka-sweet ni Liu Ruyan, hindi nila maiwasang mangutya. Kailan pa naging ganito ka-sweet si Kuya Xiao at Emmer Xiao? Iba ito sa mga chismis. Hindi ko naririnig na gumagawa ka ng gulo kamakailan. Usap-usapan sa buong bayan na nagbago na raw ng isip si Liu Ruyan. May kabit si Liu Ruyan. Golden Cage, walang rerespeto sa akin. Dati, umiiwas ako sa bawat pagtitipon. Sa mga chismosa na ito. Ngayon, iniisip ko na maghihiwalay na rin naman kami, kaya hindi na ako iiwas. Magbubukas pa lang ako ng aking bibig para uminom, nang tumingala ako, nakita ko ang isang tao, si Mikay. Hindi ko inaasahang makikita ko siya rito. Nagulat ako dahil hindi ito lugar para sa isang babae. Hindi ko inaasahang ganito siya ka-wild. Susugod sana ako para paalisin siya. Ngunit lumapit si Liu Ruyan, at mahigpit akong hinawakan para ipakilala kay Mikay. Siya ang apo ng presidente ng kumpanyang partner namin, si Mikay. Ipinakilala rin niya ako kay Mikay. Ito ang aking asawa sa formalidad. Dapat mo siyang tawaging tito. Anong partner? Anong tito? Hindi ba siya isang babae? Narinig ko na kay Liu Ruyan ang tungkol sa Mi Group, ang nag-iisang kumpanya na kinatatakutan niya sa Jiangsheng. Kaya, hindi pala ako nakikipagrelasyon sa isang babae, kundi sa apo ng isang higante. Gusto kong tawagan agad ang aking kaibigang abogado para tanungin kung may solusyon ba. Inilahad ni Mikay ang kanyang kamay. Hello, tito. Nanginginig akong inilahad ang aking kamay. Hello, ngunit hindi niya binibitawan ang aking kamay. Napansin din ni Liu Ruyan nang makita niya si Mikay. Bahagya siyang sumimangot. Binitiwan ako ni Mikay. Mukhang mature at stable si President Liu. Samantalang ang tito ay mukhang estudyante pa rin. Ang pagmamahal sa isang tao ay parang pag-aalaga ng bulaklak. Spoiled siya. Nakakadiri ang sinabi ni Liu Ruyan. Biglang sumimangot si Mikay at hindi na nagpanggap. Umalis siya. Kilala mo siya? Tanong sa akin ni Liu Ruyan. Hindi. Pero maganda siya, may wechat ba siya? Mas lalong sumama ang timpla ni Liu Ruyan. Anong gusto mo sa isang batang babae? Tiningnan ko siya, hindi ako nagsalita. Pagkatapos, hinawakan ng lolo ni Liu Ruyan ang kanyang kamay at sinabing gusto niyang magkaroon ng apo sa kanyang buhay. Nahirapan siyang sumagot. Maghihiwalay na kami, ngunit tumingin sa akin si Liu Ruyan at sinabing, sikapin natin ngayong taon. Napaisip ako ng isang segundo, balak ba niyang magkaanak ngayong taon kasama ang kanyang boyfriend?
Wala akong pakialam. Sa susunod na segundo, isinuot ni Liu Ruyan ang aking coat. Natatakot siyang magkasakit dahil sa lamig. Hindi, may sakit ba siya? Kung hindi lang sa harap ng maraming tao, hindi ako gagawa ng eksena. Sana ay dinuraan ko na lang siya. Pagtingala ko, nakita ko na naman si Mikay sa itaas, hawak ang baso ng alak at nakatitig sa akin ng masama, parang papatay. Natakot ako. Tumakbo ako para hanapin ang eksperto sa medisina. Sobra akong tutok sa pakikipag-usap sa eksperto tungkol sa sakit ng nanay ko. Hindi ko man lang nakita na nag-text si Chen Zeng sa akin sa WeChat. Kuya Yang, kakahanap ko lang na si Liu Ruyan mamayang gabi. Ay pupunta sa kaarawan ng lolo niya. Pupunta ako sa handaan. Kailangan kong magpakatatag.